Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong miken ka po. Anong may tatabang ko sa imo? Unsay akong ikatabang nimo? Ngini makadabang na misel ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. La Campo Crame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, Patrolwoman Dara Falogme. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan. At ito ang Police News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondents mula sa iba't ibang panig ng bansa. Patuloy ang pagtutulungan ng mga ahensya ng pamahalaan sa pagtugon sa pangangailangan ng mga naapektuhan ng sama ng panahon sa Abra matapos muling makiisa ang Regional Mobile Force Battalion 15 sa relief operation para sa mga residenteng nangangailangan ng tulong. Mula sa Bangged Abra, Patrolwoman Shena Marie Santos sa detalye. Tuloy ang pagtutulungan ng mga otoridad at mga katuwang na ahensya ng pamahalaan upang matulungan ang mga residenteng naapektuhan ng tuloy-tuloy na pagulan dulot ng southwest monsoon o habagat sa lalawigan ng Abra. Nagsagawa ng manpower assistance ang mga tauhan ng 1504th Maneuver Company Regional Mobile Force Battalion 15 sa ilalim ng pangangasiwa ni Police Captain Denver S. Lipdog. Nakipagtulungan ang mga tauhan ng 1504th Maneuver Company sa DSWD SWAD Abra sa pangunguna ni Miss Claudine Campos Cosi, team leader para sa paghahatid at pamamahagi ng mga relief goods mula sa DSWD Satellite Warehouse sa Zone 7 Bangged Abra patungo sa mga bayan ng Dolores, La Paz at Danglas. Kabilang sa mga ipinamahaging tulong ang family food packs, hygiene kits, at sleeping kits para sa mga pamilyang nangangailangan ng agarang suporta dahil sa epekto ng habagat. Tumulong ang mga kapulisan sa maayos, ligtas, pagbiyahe at distribusyon ng mga relief assistance upang masiguro na agad itong makakarating sa mga apektadong komunidad. Sa panahon ng kalamidad, patuloy na ipinapakita ng Regional Mobile Force Battalion 15 ang kahalagahan ng bayanihan at pakikipagtulungan sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Mula dito sa Casamata Hill, Bangged Abra, ako po ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Shena Marie Santos, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Santos. Isang bayanihan ang hatid ng Sorsogon at RPSB team sa isang senior citizen sa Barangay San Rafael, Donsol, Sorsogon. Matapos may sakatuparan ang pagkakaloob ng isang bahay para sa isang senior citizen na nawala ng tahanan. Mula sa Sorsogon Police Provincial Office, magbabalita dyan si Police Staff Sergeant Angelis Yonson. Barangay San Rafael, Donsol, Sorsogon, isang simpleng bayanihan ang unti-unting naging bagong pag-asa para sa isang senior citizen na nawala ng maayos na tahanan.
Nagtulungan ang kapulisan, mga opisyal ng barangay, barangay tanod, pribadong sektor at mga residente upang maitayo ang isang bagong tahanan para kay Ginang Luz Biminda Cadag na isang senior citizen. Ang dating tahanan ni Ginang Cadag ay lubhang napinsala, dahilan upang maging mahalaga ang pagkakaroon niya ng mas ligtas, maayos at komportabling tirahan. Sa pamamagitan ng sama-samang pagkilos, layunin ng proyekto na mabigyan siya ng isang tahanang hindi lamang magsisilbing proteksyon laban sa panganib, kundi magiging simbolo rin ng pag-asa, dignidad at malasakit ng komunidad. Higit pa sa simpleng construction project, ang inisyatibong ito ay isang konkretong pagpapakita ng bayanihan. Naging mahalagang katuwang din sa proyekto ang MSWD Donsol na nagbigay ng kinakailangang tulong pinansyal upang maisakatuparan ang pagtatayo ng bahay. Nagpaabot naman ng bukas palad na suporta ang Bunaobra Construction Supply sa Donsol, Sorsogon sa pamamagitan ng pagkakaloob ng mga materyales na kailangan para sa konstruksyon. Samantala, hindi matatawaran ang kontribusyon ng mga barangay tanod na naglaan ng kanilang oras at lakas bilang manpower upang maisulong ang proyekto. Sa bawat kamay na tumulong at bawat pusong nagmalasakit, unti-unting nabubuo ang isang tahanan. Ngunit higit pa sa isang istruktura ang kanilang itinatayo. Ito ay bagong simula para kay Ginang Cadag. Ito rin ay tungkol sa pag-abot sa mga nangangailangan, pakikipagkapwa at sama-samang pagkilos para sa kapakanan ng komunidad. Mula dito sa Sorsogon Police Provincial Office, ako po si Police Staff Sergeant Angeli Bionson. Para sa Police News Network, Bagong PNP, para sa Bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Police Staff Sergeant Yunson. Wakas na ang pagtatago ng isang wanted person matapos maaresto ng mga otoridad sa Cabagan, Isabela, ang top 7 most wanted person na harap sa kasong qualified rape. Bilang bahagi ng pinaigting na kampanya ng kapulisan laban sa mga wanted na individual, mula sa lalawigan ng Isabela, magbabalita dyan si Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. Matagumpay na naaresto ang top 7 provincial most wanted person na nahaharap sa 3 bilang ng qualified rape of minor sa isinagawang operasyon nito lamang ika-13 ng Agosto taong kasalukuyan sa Barangay Kansan, Cabagan, Isabela. Kinilala ang naarestong suspect na si alias RC, 34 anyos, security guard at residente ng Barangay Kalaocan, Cabatuan, Isabela. Isinagawa ang operasyon ng pinagsanib na pwersa ng mga tauhan ng Cabatuan Police Station, katuwang ang Regional Tracker Team ng RID2, PIT Isabela West, RIU2 at PIU IPPO at naaresto ang suspect sa bisa ng warrant of arrest na walang inirekomendang piyansa at kasalukuyang nasa kustodiya ng Cabatuan Police Station para sa kaukulang turnover sa korte na pinagmulan ng warrant. Ayon kay Police Colonel Manuel B. Bringas, Provincial Director ng Isabela Police Provincial Office, aniya, ang matagumpay na pagkakaresto sa mga wanted person ay patunay ng patuloy na pagsisikap na panatilihin ang kaligtasan ng mga kabataan at komunidad at patuloy na palalakasin ang intelligence-driven operations at pasisiguraduhin na ang mga lumalabag sa batas ay mananagot sa kanilang mga ginagawa. Mula rito sa lalawigan ng Isabela, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Maria Senyora Agbuya. Bagong PNP para sa Bagong Pilipinas na may serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat, Patrolwoman Agbuya. Hindi nakalusot sa Iloilo Cyber Response Team ang isang individual na umano'y nag-aalok ng dental services online nang walang kaukulang lisensya. Matapos itong maaresto sa Iloilo sa isnagawang operasyon ng mga otoridad. Yan ang balitang aking tinutukan. Arestado ng Philippine National Police ang isang 22 anyos na babae na umano'y nag-aalok ng hindi otorisadong dental services sa pamamagitan ng social media. Kinilala lamang ang suspect sa alias na Maymay na naaresto noong August 10 sa Haro, Iloilo City sa isnagawang entrapment operation ng Iloilo City Cyber Response Team. Nadiskubre ng mga otoridad ang online post ng suspect na nag-aalok umano ng home service dental braces sa halagang 3,000 piso matapos ang isnagawang cyber patrolling. Batay sa paunang investigasyon, wala umanong formal na dental training o professional license ng suspect at natutunan lamang umano ang naturang procedures sa pamamagitan ng mga online video tutorial. Nahaharap ang suspect sa reklamong paglabag sa Section 33 ng Republic Act 9484 o Philippine Dental Act of 2007, kaugnay ng Section 6 ng Republic Act 10175
o Cybercrime Prevention Act of 2012. Pinapaalalahanan naman ang publiko na maging mapanuri sa mga serbisyong inaalok online, lalo na sa mga health-related at iba pang regulated professions, at tiyaking beripikado ang credentials at lisensya ng service provider bago tangkilikin ang kanilang serbisyo. Mula dito sa National Headquarters ng Philippine National Police, ako po si Patrolwoman Dara Falogme, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis, bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Naaresto ng MARPSTA sa Misamis Occidental ang top 7 most wanted person na nahaharap sa kasong child abuse sa pagpapatuloy ng pinaigting na manhunt operation ng kapulisan laban sa mga wanted person. Mula sa Misamis Occidental Maritime Police Station, Corporal Loida Bunyao sa report. Bilang tugon sa kampanya laban sa mga wanted person, agad na kumilos ang Philippine National Police upang maisagawa ang operasyon sa isang most wanted person sa Misamis Occidental. Ayon sa ulat, naganap ang operasyon sa Purok 4, Barangay Ibabaw, Aluran, Misamis Occidental. Ang suspect ay may nakabinbing warrant of arrest dahil sa paglabag sa Section 5B ng Republic Act No. 7610 o Anti-Child Abuse Law. Para sa 5 counts, inisyu ang warrant ng Regional Trial Court Branch 13 o Roqueta City na walang inirekomendang piyansa. Agad na ipinaalam sa suspect ang kanyang mga karapatan sa ilalim ng Miranda Doctrine at anti-torture warning. Ang operasyon ay naitala gamit ang body-worn camera o alternative recording device bilang pagsunod sa tinakdang alintuntunin ng Korte Suprema. Sa kasalukuyan, nasa kustodiya ng Aluran MPS ang suspect para sa kaukulang dokumentasyon at booking procedures bago ibalik sa hukuman na pinagmula ng warrant. Hinihikayat ng PNP ang publiko na patuloy na makipagtulungan at magbigay ng impormasyon hinggil sa mga wanted person sa pinakamalapit na himpilan ng pulisya. Sa bagong PNP para sa bagong Pilipinas, patuloy ang serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Misamis Occidental Maritime Police Station, ako po si Police Corporal Loida O. Bunyao, PNN Correspondent, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Para naman sa Weather Advisory number 63 na inilabas ng Pag-asa ngayong tanghali, posibleng malakas pa rin ang pag-ulan na mararanasan dulot ng southwest monsoon o habagat. Mula ngayong araw hanggang bukas ng tanghali, maaring umabot sa 100 hanggang 200 mm ang pag-ulan sa Benguet, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Samantala, 50 hanggang 100 mm naman sa Ilocos Sur, Abra, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, Batangas at Occidental Mindoro. Inaasahan pa rin ang malalakas na pag-ulan sa ilang lugar hanggang sa August 20. Kaya pinapayuhan ng mga otoridad ang publiko na nasa mababang lugar at malapit sa kabundukan na mag-ingat laban sa banta ng biglang pagbaha at landslide. Lagi ring antabayanan ang mga susunod pang weather updates mula sa Pag-asa. At yan ang mga balitang nakalap ng ating PNN correspondents mula Luzon, Visayas at Mindanao. Para sa mas malawak at mabilis na ulat ng mga balita, i-like, follow at share kami sa aming Facebook account ng Police News Network at sa Twitter account para sa mga real-time updates at YouTube channel para sa mga live stream at replays. Manatiling mapagmatyag at laging alamin ang totoo. Sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunguna ni Chief PNP Police General Jose Melencio C. Nartates Jr. at sa pamumuno ni President Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula rito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolwoman Dara Falogme. Maghahatid ng tamang balita, serbisyo para sa mamamayan
At ito ang Police News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.